Okay guys, hello everyone. Natapos na natin yung recap dun sa buhay ni Rizal. Ngayon ay pag-uusapan naman natin yung kanyang pagpunta o pag-exile sa Dapitan. So ngayon, babalikan natin noong June 26, 1892, dumating na si Rizal dito sa Pilipinas. Ano yung sinasabi ng kanyang pamilya tungkol dito? Sabi ng kanyang pamilya, Pepe, Rizal, huwag ka nang bumalik sa Pilipinas. Diyan ka na lang muna sa Hong Kong. Dahil yan ay trap. Yung meeting-meeting na sinasabi mo na yan, it is a trap. Kaya yun, yun yung sinasabi. Pero bumalik pa rin si Rizal. Kaya nga noong June 26, 1892, ay nakarating na siya ng Pilipinas. At noong July 3, 1892, gaya na sinasabi natin, nandun siya sa Hong Kong, ay ginagawa niya na yung konstitusyon ng La Liga Pilipina. At nung July 3, 1892, nagkaroon ng meeting doon sa bahay ni Ong Hun Ko, na isa sa mga bahagi o mga founding founders of this La Liga Filipina. So, sino yung mga founders nito, ano? Si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini, kinikilala bilang dakilang lumpo. O, totoo naman, yun talaga yung kilala sa kanya. Pero bukod doon, siya yung tinatawag na utak ng himagsikan dahil nga sa kanyang galing. So si Apolinario Mabini. Kaso nga lang, ang nakakalungkot dito kay Apolinario Mabini, namatay siya dahil sa cholera. Ang sinasabing rason ay yung dahil sa panis na gatas ng kalabaw. Kaya yun sa mga mahilig sa gatas ng kalabaw, hindi ko naman discourage. Okay, okay ang gatas ng kalabaw, pero tingnan nyo naman kung panis o hindi, ano. So, ito si Diodato Arellano. Ito yung unang naging supremo ng Katipunan, Diodato Arellano. Si Andres Bonifacio. Nagkasama sila dito. Ang sinasabi na ang supremo o ang unang pangulo ng ng bansa, ano, si Bonifacio. At madami pang iba. Ang purpose nga nitong liga, no, at ito yung motto, Unus Instar Omnium. Search nyo lang kung ano meaning niyan. Kung yung Unus Instar Omnium para may gamit naman ang Google sa ating buhay. So, merong madaming purpose ng liga pero isa sa main purpose niya is yung to unite, unity. Parang yung kakilala natin, yung puro unity. Ito, sinubukan na din ni Rizal to, no? Magkaroon ng to unite yung archipelago. Ano ba yung meaning ng unite na archipelago? Magkaroon ng yung konsepto na ng isang nasyon. Kaya nga yung question, si Rizal ba ay isang gusto lang niya ng reforma o gusto niya ng separatism? Ano ba yung separatism? Yung gusto niya ba ay magkaroon talaga tayo ng isang sarili nating bansa o gusto niya lang ay maging probinsya tayo ng Espanya? Kung titignan natin dito, yung transition ni Rizal from doon sa propaganda movement, iba yung propaganda movement, yung through the La Solidaridad, ang kagustuhan nga niya diyan ay yung ah, magkaroon ng magkaroon ng reforms kasi nga magkaroon ng pantay na pagtingin yung mga Pilipino at ang mga Espanyol na magkaroon ng mga reforma kasi nga gusto maging province tayo ng Spain. Pero in the other side naman, yung separatists, yung magkaroon talaga tayo ng sarili nating bansa, maging tayong isang malaya, maging malayang nasyon. Ano ba talagang gusto ni Rizal doon? Kasi nga nakikita niya, umalis siya ng La Solidaridad dahil hindi niya na nakikita na ito yung tama. Ang nakikita niya na ay dapat yung gamot ay dalhin doon sa mas malapit. Kasi anong nangyari during that time, andun sila sa Spain. Sino yung may sakit? Andito sa Pilipinas. Andun, andoon yung, andoon yung gamot o manggagamot doon sa, quote and quote, manggagamot at gamot doon sa Spain. Nasaan yung may sakit? Andito sa Pilipinas. So, para mas mabilis gumaling, tama nga naman. Paano naman magagaling yung may sakit kung kalayo-layo ng gamot? Kailangan maipalapit yung gamot. So, kaya umuwi din si isa din yun sa rason kung bakit umuwi din si Rizal dito sa Pilipinas. At ito na nga yung pag-e-establish ng La Liga Pilipina. Okay? Unite the nation. So,
Ang question, pabor ba talaga si Rizal sa revolusyon? Kasi nga, parang mangyari, unite the nation, magkaroon ng sariling bansa. Magkaroon ng isang united archipelago. So, ibig sabihin, kung merong united archipelago, merong isang paniniwala. At ang isang paniniwala na yun ay magdudulot ng isang nasyon o isang bansa. So, ibig sabihin ba nun, si Rizal ay sang-ayon sa revolusyon? Kasi marami, alam naman natin na pag sinabing revolusyon, ay si Bonifacio yan. Reform, si Rizal yan. So, titignan natin, ano? Titignan natin doon sa sooner part. Magkaroon ng protection sa bawat isa. Magkaroon ng defense. Yan. Sana all mayroong defense, ano? Kasi yung kaalala ko, nabobomba na yung mga nandun sa West Philippine Sea. Pero kailangan pa yata talaga ng mas masiding defense. Number 4, enterprise development. Ano itong enterprise development? Magkaroon ng mga industriya dito sa ating magkaroon ng industriya, no? Tapos implement reforms. Ayan na, nakalagay na, nasusulat na. Reform ang gusto ni Rizal. Yung ba yung meaning nun? Kaya naman. Sa ganitong mga pagbabasa, no, ito na yung kailangan yung critical thinking natin. Hindi porket nabasa natin reform. Gusto na ni Rizal ng reform. Ano ba yung ibig sabihin ng reform here? Pagbabago. Anong pagbabago yung gusto niya? Radical change. Ano yung radical change na ibig niya sabihin? Radical change in terms of the life of the people, the life of the individuals. Kaya nga, di ba, yung pagka may constitution, life, liberty, and property. Yun yung fundamental rights na tinatawag, ano? Okay, basically, ang pino-point out natin dito, yung implement reforms na yan, hindi reform na in the idea of revolution and reform. But this reform ay yung mga changes in the society. Changes or radical changes in the life of the individuals. However, hindi nagtagal yan, La Liga Pilipina. Dahil in July 6, 1892, si Rizal ay aarestuhin. Ang tanong, ano yung rason kung bakit aarestuhin si Rizal? Ito ba yun dahil dito sa La Liga Pilipina? Ang sagot ay hindi. Ang sagot ay dahil doon sa mga nakitang quote-unquote paraphernalia sa kanya nung dumating siya nung June 26, 1892. So, June 26, 27, 28, 29, July 1, July 2, July 3, July 4, July 5, July 6, 9 days, 9 days, 9 days na inakalipas. At ang rason daw kung bakit ay dahil may nakitang paraphernalia sa kanya nung dumating siya kasama yung kanyang kapatid na si Lucia din sa Pilipinas. Dahil daw doon sa unan ni Lucia may nakita doon na satire. Ano yung satire? Satire sa mga praile, yung pobres praires. Satire yon doon sa vow of poverty nung mga praile, pero ang ginagawa naman nila instead na vow of poverty, sobrang engrande, sobrang imildife. Ayun yung ginagawa nilang mga buhay. Sobrang rangya yung ginagawa nilang buhay. So, ano yung makikita natin doon? Kung dati kung para may contextualization lang tayo, no? Contextualization. Kung nung dati sa airport, merong tanim bala sa airport. Sumunod naman doon sa tanim bala ay nagkaroon ng tanim droga, no? Sorry, pero totoo na maraming tinataniman ng droga na pagka may namatay, drug addict yan. Bakit nasabing drug addict? Ito, merong droga. Paano nagkaroon ng droga? We don't know. Dito, during results time, merong tanim para pero na halya. Sipin nyo, meron ka lang libro o meron ka lang pamphlet na nagsasabi ng satire. Pwede ka nang arestuhin. So, nakita niyo yung logic, ano? So, inaresto si Rizal at siya ay papatapon sa Dapitan. Siya ay exile sa Dapitan. At during Rizal's stay in Dapitan, yun na, yun yung makikita natin yung buhay ni Rizal sa Dapitan. Ano yung mga ginawa ni Rizal?
Ano yung mga naging buhay niya noong nandun siya sa dapitan? So, from 1892 to 1896, si Rizal ay na-exile. Ano yung mga ginawa niya? Number one, loto. Ano yung nangyari sa kanya sa loto? Ah, dahil si Rizal, alam naman natin, mahilig tumaya sa loto. Ang tanong, nanalo ba siya? And the answer is yes. Nanalo si Rizal sa loto at napanalunan niya ang second prize worth 20,000 pesos. Ang tanong, sa kanya ba yung buong 20,000 pesos? Ang sagot, hindi. Okay. Bakit? Dahil meron siya mga nakasabayan na mga ibang nanalo. Tatlo silang nanalo, so pinagati-hatian nila yung 20,000, tagsi 6,200 sila. So sa 6,200, anong ginawa ni Rizal doon? Yung 2,000 ay binigay niya sa kanyang tatay, yung 200 binigay niya sa kanyang kaibigan. Search nyo na lang kung sino yung kaibigan na yun para may gamit yung ating Google. At yung 4,000 pesos ay binili niya ng lupa doon sa Dapitan. Ah. So dahil nakabili siya ng lupa, ano gagawin niya doon? Yun ay kanyang tatamnan at pagtatayuan ng bahay. Kaya makikita natin dito si Rizal as a farmer or Rizal as an agriculturist. Ano ba yung ginawa ni Rizal? Bumili siya ng lote at kanya itong tinaniman. So ano yung tinanim niya dyan? Alaga din siya ng hayop dyan. Nagtayo din siya ng eskwelahan dyan. Nagtayo din siya ng clinic dyan. Kaya ito, yung titignan natin, na iba-ibang Rizal. Yung lahat ng skills na natutunan ni Rizal in his past life, in his past years, i-apply niya dito sa dapitan. Kaya isa to sa napakagandang bahagi ng buhay ni Rizal, ano? Na 1892 to 1896. Titignan natin kung paano niyang transform yung dapitan. So itong dapitan, ito ay nasaan? Luzon, Visayas o Mindanao? Ding, ding, it's in Mindanao. So, okay? As an agriculturist, si Rizal ay also work as a teacher o nagturo din siya sa mga bata. Ang tinuruan niya dito ay mainly mga batang lalaki. Ang question, ito muna, paano namimili si Rizal ng kanyang mga magiging estudyante? Okay, paano yung enrollment sa kanya? So, based sa mga kwento, especially ito yung kwento ni Sir Ambet Ocampo. Si Ambet Ocampo ay isa sa mga tawag dito, scholars. Kung halimbawa tungkol kay Rizal, hindi si Jersey Jarson Duria ang hanapin ninyo. Ang isa sa pinakahanapin ninyo, si Sir Ambet Ocampo. Dahil yan talaga yung isa sa pinaka mga scholars nitong buhay ni Rizal. Siyempre, iba yung mga biographers niya, si Leon Maria Guerrero, sila Austin Craig, yan, yung mga, yan, mga expert din, kaso wala na sila. So, isa sa pinakabuhay pa talaga ito, si Sir Ambeto Campo. So, sinasabi ni Sir Ambeto Campo na paano namimili si Rizal ng kanya or paano yung enrollment sa kanya. Ganito yung istorya. Halimbawa, halimbawa, ako may nanay ako. Dr. Rizal, si Sir Rizal, baka maaari ko naman enroll sana tong aking anak sa inyo. Sige, iwanan mo dito at sige, pauwiin ko na lang mamaya o balikan mo na lang mamayang gabi. Sige po. O, paano gagawin nila? Anong pangalan mo? Tatanungin, pangalan mo. Tapos, may hawak-hawak na libro si Sir Rizal. Ayun, kunwari, may hawak-hawak siyang libro. Sige, maglakad nga muna tayo. Tara, maglakad-lakad tayo. Lalakad sila. Habang naglalakad sila, ikwentuhan yan. Maglalakad sila papunta doon sa medyo may pa-forest. Maglalakad sila mga hapon. Yan. Dahil syempre maraming gawain sa bukid. Mamaya, titignan natin yung mga gawain niya. Kung naglalakad-lakad na ganyan, tapos biglang, pag ando na sila sa may gitna ng ang kagubatan, biglang iiwanan ni Rizal yung libro. Iiwanan niya. Tapos biglang, lalakad na ulit silang dalawa. Ayos, sige, sige. Tapos pagka malapit na sila sa may bahay ni Rizal. Ay, iho, nakalimutan ko yung aking libro doon sa gitna ng kagubatan.
Maaari mo mababalikan at dali na lang dito sa aking bahay. Ayan, isang test na 'yon, isa sa mga test. So hihintayin na ni Rizal, maghihintay na lang si Rizal doon sa bahay. So yung bata ngayon, ando sa may gitna ng kagubatan, kukunin niya yung libro. Pero yung catch, dahil hapon na yun, maggagabi na, medyo madilim na, papadilim na. Yung ibang mga bata, tatakutin yung bata na yon. Tatakutin na, titignan kung mayroon ba talagang lakas ng loob na gawin yung task na pinapagawa sa kanya, na kunin yung libro sa gitna ng kagubatan. Tapos, natakot-takutin na ganyan hanggang sa halimbawa, halimbawa, kinuha na ng bata yung libro, dadalhin doon kay sa bahay ni Dr. Jose Rizal, ayan, bigla na lang siyang i-welcome. Kasama yung ibang mga bata doon. Welcome! Pumasa ka sa pagsubok at iisa ka na sa aking mga bagong estudyante. So ano yung ang tanong dito, ano naman itong mga pinagtuturo ni Rizal dito? Siya sabi na si Rizal yung isa sa mga nagpasimula ng edukasyon na hindi siya yung apat na sulok na naka-enclose lang sa apat na sulok ng paaralan, no? O ng silid-aralan. Progressive kind of education itong sinusulong ni Rizal. Na hindi lang basta utak, kasama din yung katawan. Tapos, paano yung bayad? Matanong niyo muna ako, paano yung bayad? Itong si Rizal ay binabayaran ba si Rizal ng kanyang mga estudyante? Ang sagot ay, hindi. Walang bayad yon na pera. Pero may bayad na trabaho. So, may pagka-child labor pa itong si Rizal, ha? Ang ginagawa ay tumutulong dun sa gawain sa bukid, gawain sa bahay, yan, yung mga gawain sa mga hayop. Ayan, pinapagawa ni Rizal. Pero syempre, as part of education pa rin naman yun. Halimbawa, umangolekta kayo ng mga shells, mangolekta kayo ng mga insekto, mangolekta kayo ng mga hayop. Kaya, at bukod doon sa pagiging guro, yung mga tinuturo pala ni Rizal, sa physical fitness, basta, kaya yung sinasabi, no, progressive kind of education itong ipinakita ni Rizal. Dito, siya yung isa sa mga nagsulong. Tapos yung isa din sa naging pedagogy niya, paano yung form of teaching niya. Yung natutunan niya sa Ateneo, inahati niya din sa dalawang grupo. 'Di ba yung meron dito yung may emperor pa sila. Dito naman hinahati niya doon sa mga maliliit at saka doon sa mga matatangkal. Hinahati niya din sa dalawang grupo. Yon, na-i-apply ni Rizal yung mga natutunan. So alam naman natin si Rizal ay poet or siya ay isa ding manunulat at mahilig sa mga tawag dito, mga tula, paggawa ng tula. Halimbawa, nakita na lang sa may surrounding, makakagawa na agad ng tula itong si Rizal, ano. At alam naman talaga natin na si Rizal ay doktor. So, nagtayo din siya ng clinic doon sa Dapitan. At ang tanong, naging kilala ba itong Dr. Rizal, Dr. Pepe sa Dapitan? And the answer is yes, talagang nakilala tong si Rizal. Bakit? Kasi dito niya nga din nakilala tong si Josephine Bracken. Si Josephine Bracken ay napunta ng Dapitan dahil sinamahan niya yung kanyang stepfather, George Stoffer, no? Para magpagamot sa mata. Yun. So, bukod sa pagiging doktor ay naging engineer din si Rizal. Paano naging engineer? Tumulong siya para magkaroon ng maayos na water system doon sa Dapitan. Kasi walang maayos na water system doon. So, in-apply ni Rizal yung kanyang mga natutunan doon sa pagiging land surveyor or expert surveyor. Aside from that, he is also a biologist. Paano naging biologist or scientist? Naka-discover, hindi pa na-invento. Mamaya invento. Naka-discover naman si Rizal ng 3 bagong species ng animals. At ano yung 3 bagong species of animals na yun? A beetle, lizard. Ano yung lizard? It is the Draco rizali or flying lizard. Dracoporus rizali is a kind of a frog, and the beetle. A beetle is Apogonia rizali. Yun yung beetle na discover ni Rizal.
Paano yung nagagawa, nangyayari doon? So, ang ginagawa doon ay mangolekta si Rizal, tapos papadala niya doon sa kanyang mga kaibigan. Tapos yung mga kaibigan naman ni Rizal, magpapadala naman sa kanya ng ibang gamit. Ganun. So, parang barter system sila. He's also an artist. Madaming mga naging painting din si Rizal dito. Madami din siya mga sculptor. Isa sa mga istorya, no? Na yung isa sa mga naging estudyante ni Rizal, naging isang sikat na manlililok or sculptor. Search nyo na lang yun. Search nyo na lang yun para magamit naman natin si Google. Tapos isa din siyang, kung may fisheries ngayon na course, isa din si Rizal sa nagturo ng makabagong klase ng pangisda. Actually, hindi pa siya makabago. Pero yung mga nandun kasi sa dapitan, nangingisda sila, hindi sila marunong gumamit ng lambat. Since si Rizal ay from Laguna, so nandun sa may Laguna Lake, alam niya yung paano yung paggamit ng lambat, alam niya kung paano mangisda gamit yung lambat. So tinuruan niya, kinapacitate niya yung mga nandito sa dapitan kung paano gumamit ng lambat. Diba? Nakita niyo, no? Napakadaming development na nagawa ni Rizal dito sa dapitan. Aside from that, he is also an inventor. Naka-invento siya yung paggawa ng bricks, brick making, and also yung klase ng lighter or tinawag niya itong sulpukan. At yung sulpukan na ito, yung lighter na ito ay binigay niya sa kanyang best friend, BFF, na si Blumentritt. Okay. It's also, hindi naman talaga architect, pero dahil nga gumawa siya ng mapa, no? Hindi naman, ibig ko sabihin, itong mga nakalagay dito ni Rizal na agriculturist, teacher, doctor, ang talagang naging gawa na nagawa talaga ni Rizal dito, yung talagang focus niya, yung pagiging farmer, teacher, and doctor. Pero yung other na nandito, yung tinatawag natin itong iba't ibang Rizal. Okay? Kaya nga yung final exam natin, kung nabubuhay si Rizal sa context ng modernong panahon, ano kaya yung trabaho niya? So, pwede tayong makapamili dito o kaya makapag-isip kayo. So, nakagawa siya ng mapa ng Mindanao. At yung mapa ng Mindanao na ito ay makikita mo pa rin hanggang ngayon sa lapitan. Pagka pumunta doon sa may church, sa taas ng church, makikita mo doon sa merong grounds niya, sa baba niya, andun yung map of Mindanao. O, yun tapos he is also a businessman. Paano yung businessman? Um, nagbebenta siya ng kopra, nagbebenta din siya ng hemp. Yung hemp, H-E-M-P, search nyo lang kung ano yung meaning nun, ano? Kung ano yung hemp. Pero yung binebenta ni Rizal, kinukuha niya sa dapitan, tapos pinapadala niya sa Manila. Uh, tapos he is also a lover. Lover, Taylor Swift. Taylor Swift pa, no? Yung pagiging lover ni Rizal, makikita natin to, yung pagmamahal niya doon sa, hindi lang pagmamahal kay Josephine Bracken o kaya sa kanyang magulang o sa kanyang pamilya, pero yung pagmamahal niya doon sa kanyang sa mga taong lokal, sa mga estudyante, sa kalikasan, sa kapaligiran. Kaya nga, kung titignan natin dito, yung community development or community developer idea ni Rizal, talagang nabigyan niya ng development itong dapitan. Kasi nga, mahal niya. Minahal niya yung mga tao, lokal, minahal niya yung kalikasan, minahal niya yung mga naninirahan dito, at minahal niya yung bukod kay Josephine Bracken. Kasi yun yung iniisip natin lagi kay Rizal, lover, babaero. Pero yung other side of Rizal, na minahal niya naman din itong mga nandito, ay hindi natin nakikita. So ngayon, ang question, ano yung daily life ni Rizal? Paano yung ginagawa niya dun sa kanyang araw-araw na buhay? So, according sa isang sulat niya na pinadala, no, kay BFF, no, pag gumigising siya ng 5 a.m. Yan. Tapos bibisitahin niya na yung fields. Yung 5 a.m. fields. Tapos papakainin niya na yung mga manok. Yan. Bibisita, papakain manok. Pagdating ng 7:30, kakain na sila.
ng breakfast. Ano yung kakainin nila? Tsaa, pastry, cheese, at saka mga sweets. Yan yung kakainin nila. May cheese pa, no? Okay? Tapos from 8 to 12, 8 a.m. to 12 noon, i-treat niya na yung mga pasyente. Maggagamot na si Rizal. Tapos alas 12, kakain ng lunch. Tapos alauna hanggang alas 4, magtuturo sa mga bata. Tapos alas 4, babalik ulit ng bukid. Magche-check. Check niya ulit yung bukid, bisita ng paligid. Tapos sa gabi, siya ay mag-aaral at magbabasa. Yun niya inuubos yung rest of the night. So, halimbawa ako, paano ba ako? Halimbawa, daily life of Mr. Jersey. Ah, alas 3 ng madaling araw, matutulog pa lang. Hindi, 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 hindi. Okay. So, nung February 1895, Josephine Bracken, nakilala niyo na si Josephine Bracken dito, gaya nga ng sinabi ko, doong sinamahan niya yung kanyang stepfather. Tapos, noong October 1895, nag-live-in na sila. Ang tanong, naging maayos ba yung pagsasama nila? The answer is medyo hindi. Bakit medyo hindi? Dahil ayaw ni George Topper nung paano nito? Ni nung stepfather ni Josephine Bracken na ayaw niya kay Rizal. Kasi nga parang alam niyo naman nangyari, 'di ba ginamot ni Rizal yung mata ni George Topper. Kaso hindi niya napagaling, nabulag ng tuluyan yung mata ni George Topper. Isipin mo naman binulag mo na ako, papakasalan mo pa tong anak ko. Uto, parang ganun yung, ganun yung logic. Tapos ayaw din dahil nga yung family ni Rizal ay religious, ayaw nila na nagsasama ng ganito yung dalawa. Pero bakit ba kasi napunta dito sa live-in? Sinubukan naman ni Rizal na pakasalan itong si Josephine Bracken. Kaso merong isang major problem. Ano yung major problem? Merong merong lang tawag dito, merong kondisyon. Alam niyo kung ano yung kondisyon para makasal sila? Kailangan mag-retract ni Rizal. Ano ibig sabihin ng retract? Kailangan bawiin ni Rizal lahat ng kanyang sinabi. Lahat ng kanyang mga pinanindigan. Lahat ng kanyang mga paniniwala. Lahat ng kanyang ipinaglaban. Kailangan niyang i-retract yun para ikasal sila ni Josephine Baken. So, dahil nga may paninindigan itong si Rizal, naging kasal na lang sila sa isa't isa. Silang dalawa lang yung nakakaalam na kasal sila. Pero hindi sila kasal sa mata ng simbahan at mata ng lipunan. So, technically, quote and quote living yan. Baka ma-misquote ako eh. Okay. Bukod dan sa pag-live-in ni Rizal, yung isang naging problema din pala dyan. Issue lang to, no? Nagkaroon ba ng anak si Rizal kay Josephine Bracken? The answer is yes. Nagkaroon sila ng anak. Ang tanong, nabuhay ba yung bata? Nung isinilang ni Josephine Bracken yung bata, patay yung sanggol. So, ano yung pinangalanan? Pinangalanan ito doon sa pangalan nung kanyang tatay ni Rizal na Francisco. Kung nabuhay si Francisco sana, no? Ano kaya nangyari doon sa kasaysayan natin? Pero yung isa sa mga chismis lang naman, na nung nagkasama daw si Rizal, tsaka si Josephine Bracken, buntis na daw si Josephine. So, hindi daw si Rizal yung tatay nung bata. Mga, kung lang yung mga chismis. Walang matibay na ebidensyang meron. Okay. So, noong June 21, 1896, isa to sa mga kilala natin, si Dr. Pio Valenzuela. Kasama niya itong si Raymond Dumata. Sino ba itong Raymond Dumata na to, no? Si Raymond, kasi si Pio Valenzuela, kabahagi yan ng Katipunan. Nagpa-consult siya dito kay Rizal kung pwede na bang, ano yung tingin niya sa revolusyon, na magaganap na revolusyon. Hindi naman makakapunta si Pio Valenzuela doon ng walang rason. So, ginamit niya itong si Raymundo Mata. Si Raymundo Mata may sakit sa mata.
At yan ay magpapagamot kay Rizal para makausap nila. At ang tanong, ano nangyari doon sa pag-uusap na yon? Sinabi ni Rizal na tutol ba siya o hindi sa revolusyon? Basically, hindi siya tutol. Okay lang yung revolusyon. Pero, merong tamang panahon para sa revolusyon. At ito bang panahon na yon ay nasa tamang panahon na? According to Rizal, hindi pa. Dahil kulang pa ng pera, kulang pa ng armas, kulang pa ng tao, kulang pa ng kulang pa ng kakayahan para lumaban dun sa revolusyon. So, in its technicalities, ayaw ba ni Rizal ng revolusyon? The answer is no. But dapat na ba magkaroon ng revolusyon? The answer is also no. Dahil meron daw tamang panahon para sa revolusyon. Okay? Ngayon, nag-request si Rizal na maging isang doktor o medical doctor para sa Cuba. Kasi during this time ay nagkakaroon din ng Cuban War. Kung meron tayong Filipino-Spanish War during this time, meron ding Cuban War. At yung request naman na ito ni Rizal ay na tawag dito, naaprubahan ni Governor General Blanco na Governor General during the time. Naaprubahan. So, umalis na si Rizal. Pupunta na siya ng Cuba. Kaso hindi siya nakarating ng Cuba. Dahil pagdating niya ng Barcelona, inaresto na siya. At nung November 3, 1896, dumating na siya dito sa Pilipinas at ikinulong. So, ang main question ngayon dito ay ano mangyayari na kay Rizal? Ano ang mangyayari sa kanyang buhay? Ito na yung last part. Dahil alam naman natin, ilang 57 days na lang, ano? 57 days na lang. Kasi November 3, kung mamamatay si Rizal ng December 30, 57 days na lang, yun natitira nga sa kanya. Pero ang question, bakit siya hinuli? Dahil daw, may mga nakita ng picture niya doon sa Katipunan na kasi during this time nabunyag na yung Katipunan kasi nga yung Katipunan it is a secret organization, pero dahil nabunyag na yung Katipunan ay nakita nila yung may mga pictures si Rizal doon sa mga meeting place ng Katipunan at isa sa mga password din ng Katipunan ay Rizal dahil nga idolo ni Andres Bonifacio itong si Rizal. Kaya doon sa ating next video, pag-uusapan na natin yung last part ng buhay ni Rizal, and that is trial and trial, death, and trial, execution, and death. Okay? So with that, ay huwag kalimutan sagutan yung quiz para dito. And thank you.